3, 2, 1. Loading complete. Yo mga kabs, kamusta? Dahil nga mag-New Year na, magluluto tayo ng maha blanca para sa New Year bukas o medianoche sa gabi ng 31 para bukas, para sa pagsalubong ng bagong taon. So simulan natin mga kabs. Ito na nga mga kabs, simulan natin dito. Pagsamasamahin natin lahat ng recado natin, lahat ng ingredients natin. Inuna ko na nga dito yung gata mga kabs. Bali dalawang isa't kalahating lahat na nga pala nilagay kong gata ng nyog. Pasensya na kayo sa gata ko kasi buo-buo, kasi yung gata dito sa Poland is buo-buo yung nabibili nasa lata. Siguro nga dahil malamig kaya buo-buo. So yun lang gata natin para sa paggawa ng maha natin. Sunod naman natin na yung mga kabs ay ang ating evaporada na gatas. Yan po, isang 500 grams o 500 grams. Basta mga kabs, evaporada na gatas yan na isang ganyan. Hindi ko lang alam kung ilang grams yan o ilang liter. Basta kayo na bahala dyan mga kabs. Tapos tinansya ko lang yan. Tapos sunod ko na po yung isang lata ng kondensada, lapot na gatas nga po mga kabs. Yung gatas nga po pala dito ng Poland, yung malapot na gatas na yan, hindi siya yung katulad ng gatas natin sa Pilipinas na pagkaan natin talagang malapot na malapot o yung matamis. Yung gatas po ng Poland dito na kondensada is hindi po ganun kalapot, tapos hindi naman siya ganun katamis din. Matamis din po, pero kaya lang hindi po siya katulad nung sa atin na talagang matamis. Kaya mag-additional pa rin po ako dyan ng sugar. Kaya lang hindi ko na po napasama siguro sa video yung pag-additional ko ng sugar. Tapos next na po natin yung aking corn paste. Wala po akong nabiling corn paste dahil wala po talaga sa mga tindahan. So gumawa po ako ng sarili kong corn paste. Yung corn kernel po ginawa ko na lang po inano ko na lang po sa food processor para magkaroon po ako, tapos nalagyan po ng konting tubig or konting para magkaroon po ng corn paste. Tapos after po ng corn paste ay sinunod ko na nga po tong ating corn kernel. Hindi ko po nilahat yan kasi marami na po yung corn paste na nagawa ko, so kalahati lang po yung nilagay kong corn kernel kasi masyado na magiging marami yung ating mais, ating maha blanca. Kaya hindi ko po siya nilahat. Baka maging mais con yelo na po yan kung inilahat ko na po yung ating corn kernels. Masyado na magiging marami yung ating mais. Naglagay nga rin po pala ako dyan kabs ng margarine, hindi ko lang napakita sa camera. Ayan nga mga kabs, binuksan ko na yung apoy sa mahinang apoy. Tapos tatakpan natin yan mga kabs. Pagkatapos nating takpan, hahayaan natin siyang kumulo. Pakukuluin muna natin siya ng 5 minuto bago natin siya gawin. Tapos set aside muna natin yan. Tapos ngayon gawa tayo ng mixture naman ng cornstarch at ng fresh milk. Ito nga po mga kabs, kung makikita nyo, na ako ng 2 cups of cornstarch dyan sa ating lagayan sa malaking bowl. Tapos nilagyan ko na po ng fresh milk. Yung iba po ginagawa po sa kanilang maha blanca, sa pagka nagmi-mixture po sila ng ganyan, ang ginagawa lang po nila ay ginagamit lang po nila sa mixture na ganyan is tubig lang po. Sa akin po ang ginagawa ko po sa mixture na ganyan is fresh milk po, para sigurado pong malasa po yung ating maha blanca, hindi po yung
hindi po natin matitipid sa ingredients na sinasabing tipid sa ingredients. Kaya ang gusto ko po ay malasa po talaga yung ating Maha Blanca. Kaya makikita nyo po, ayan po, nilagyan ko po ng fresh milk. Dito nga po mga kabs, minekos-mekos ko na nga po yung ating mixture hanggang sa matunaw nga po ng tuluyan yung ating cornstarch. Hindi po natin pwedeng ilagay sa ating Maha Blanca yan, sa ating unang mixture na may gatan hanggat may buo-buo pa. Kailangan po natin yan, tunawin po natin lahat mga kabs yung buo-buo ng cornstarch, kasi po hindi po magiging maganda yan sa ating Maha Blanca. Magbubula-bula po ang kalalabasan yan. Kaya kailangan po natin, tunawin po natin. Kaya mekos-mekos po natin kaya mga kabs hanggang sa mawala na po yung buo-buo. Ayan mga kabs, patuloy po ako dyan sa ating mekos-mekos natin. Nga pala mga kabs, advance Happy New Year nga po pala sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, o kung nasaan man kayong bansa ngayon. Ayan mga kabs nga, kumulo na siya, hinalo-halo ko na siya, patuloy ko siyang haluin hanggang maging stick siya ng konti o maluto ng maayos yung ating gata. Haluin ko siya sa loob lang ng 5 minutes mga kabs, para siguradong luto na yung ating gata bago natin ilagay yung ating second mixture, yung cornstarch nga at yung fresh milk na pinaghalo natin. So patuloy natin ganyan, mekos-mekos natin, tapos susunodin natin dyan yung ating mixture pagkatapos ng 5 minutes. Sa mga naghihintay dyan ng ating mga update about sa pag-apply dito sa Poland, hintay-hintay lang po kayo. Mga next year na po mga kabs. So ayan na nga po mga kabs, ilalagay ko na nga po yung second mixture natin, yung cornstarch na may fresh milk, pero dahan-dahan po natin yung ilalagay. Tapos habang nilalagay nga po natin, dahan-dahan din po natin hinahalo yung ating Maha Blanca, kasi nga po kailangan continuous po yung ating paghahalo niya. Kung di po natin continuous paghuluin yan, sigurado pong masusunog yung ating Maha Blanca o magtutong po yan. Tsaka nga po mga kabs, kailangan nga po pala mahina ang apoy sa paghahalo nyo dyan mga kabs, kasi nga po siguradong masunog yan pagka yung medyo malakas yung apoy natin. Hindi siya yung masarap ang lasa, maglalasang sunog po yan mga kabs. Kaya kailangan continue po yung ating paghahalo dyan. Hindi po natin siya titigilan hanggang sa makuha natin yung tamang texture niya o yung tamang lapot niya. So ulit nga po ulit mga kabs, Happy New Year sa inyong lahat. Ayan, patuloy ko pa rin siyang hinahalo mga kabs. Kung mapapansin nyo nga pala, medyo umano na siya, lumalambot na siya, nag-i-sticky na siya, nakunat na. Tapos nag-ready na rin ako dyan kabs ng isang tasang may lamang tubig. Kung paano nyo kasi malalaman kung paano luto na yung ating Maha Blanca, is ganito po ang gagawin nyo. Walang po kayo ng isang tasang tubig, tapos ilagay nyo po dyan. Pag nakita nyo pong ang ating pong nilutong Maha Blanca nagbuwag-hag dyan sa tubig, it means hindi pa po siya luto. Pero pagka yung buo-buo na po siya sa loob ng tubig, it means luto na po siya. Yan mga kabs, sinango ko na nga po at isinalin ko na po sa ating aluminum foil. Yan nga po mga kabs, minamadali ko na nga po kasi ang paglalagay niya, kasi nga po mabilis lang po kasing tumigas o yung magbuo-buo yung ating luto. Ngayon ko na nga po niluto yan kasi nga po para hindi na nga po gahol sa oras kinabukasan, kasi nga po doon kami mag New Year sa bahay ng ate ko. So kailangan ko lang lutuin siya ng gabi, para gabi ng 30 pa lang, para kung umalis na kami ng 31 luto na siya, kasi nga po malayo nga po yung bahay ng ate ko. So kailangan kong lutuin na yan at ready na ng gabi, para aalis na lang kami kinabukasan. Baka mag-gahol kami sa oras. Kaya ako gabi rin niluto yan, kasi yung asawa ko nag-ready na rin ng kanya mga pa-order. Nagluto rin siya ng egg pie at nagluto rin siya ng cake or tsaka ng brownies, pati ng cupcake. May pa-order po kasi siya. Ayan mga kabs, lagyan natin lahat sa ating tube.
Ayan, lagyan natin naman ng keso. Nagkamali ako dyan mga kaps kasi hindi ko natansya yung init ng ating maha blanca. So, nailagay ko kagad yung keso natin. Nalagyan na kagad natin ng keso. Ayan, kaya yung keso, kala ko hindi ko nilalagyan ng keso. Yung pala, nagme-melt na pala, natutunaw na palang lahat yung kesong nilalagay ko dun sa ating maha blanca kasi nga sobrang init pa. Natutunaw yung ating keso. Kaya ayan mga kaps, kahit natutunaw, pinaglalagyan ko pa rin ng keso para mas malasa. Mas malasa yung ating maha blanca. Patuloy pa rin nga po mga kaps. Ayan nga po, ang dami na nga pong keso niyan. So ayan, tapos na nga. Ito na nga po yung ating finished product mga kaps. Ang ating maha blanca ala Pinoy family in Poland. Susunod po ulit tayo magluluto ng panibago. Sa ngayon, yan lang po muna ang aking content. Kasi nga po mga kaps, wala pa tayong oras para o wala tayong pwede pang mai-content about sa pag-apply dito sa Poland. Siguro next year, i-ready natin yung mga pwede nating advice o pwede nating ibigay na advice sa ating mga kabayan nag-apply dito sa Poland. So uli-uli mga kaps, hanggang dito lang. Ingat kayo palagi and God bless.